Oh guys, magandang araw. Itong regulator na to, pinagpalitan na ng customer dahil malakas ang singaw. Guys, ito i-testing natin dito sa salpak natin. Ipakikita ko sa inyo kung paano pag-testing, kung okay pa ba yung regulator natin. Yan. Tapos gagamit tayo guys ng sabon, bula. Yan ang pang-testing ng mga leak sa LPG. Yan. So ito guys yung bula, yung sabon. Gumamit tayo ng foam para mas mabilis, para mas malakas yung bula. Lalagyan natin ito dito sa gilid, ay sa labas, dito sa pita, sa labas muna. Guys, pag dito yung singaw sa loob, dito sa loob ng pihitan, dito papunta sa balbula. Pag doon ang bumula, ibig sabihin nun, ang may problema yung gasket. Pag dito lumabas yung bula, dito sa may gauge na to, regulator ang may problema, sira na. So ayan, pupunuin natin ng maraming bula. Yan. Tapos saka natin tatakpan natin dito sa dulo para wala lumabas na gas. Yan, buksan natin guys Ayun, kita nyo guys, ayan Ayan kahit anong higpit nyo nyan, basta pag dito lumabas yung bula, ayan Ayan, lakas Yan. Pag dyan lumabas ang bula, automatic yan, sira na yung regulator natin. Ayan. Doon sa loob, walang lumalabas na bula. Ayun dito lang. Yan. Kailangan natin magpalit na ng regulator. May remedyo pa yan, pero hindi ko ini-encourage na gawa ng remedyo pa yan. Ayan. Papakita ko sa inyo kung bakit lumalabas ang bula rito, ang singaw. Ayan, lumulobo, ayan Ayan. Doon, lakas yan guys. Sa mga regulator natin ay hindi natin napapansin na may singaw na pala yung ating regulator. Ayan guys, ang lakas ayan Delikado po yan. Lalo nga ito, malakas. Yung iba, mahina lang, pero delikado rin. Mas delikado yung kasi hindi natin maaamoy na may singaw na yung regulator natin. At dito, pwede rin testingin. Tsaka dito kasi, itong butas na to, pag yan, nakasara yan nakasara. Pag unang bukas natin, yan tinatawag na air vent. Pag binuksan natin to, may pressure na dadaan dito sa regulator. Meron tong diaphragm. May diaphragm sa loob yan. So, ang trabaho ng diaphragm kasi, pag binuksan natin yung valvula, to, dadaan yung gas dito, yung diaphragm aangat ng konti yun. Breather yan tawag dyan. Pag unang bukas natin, mayroon niyang lalabas dyan na hangin. So makikita nyo, tatalsik yung bula na yan. Ayun, kita nyo, hindi nyo lang napansin, pero sa unang bukas yan, may lalabas yan na bula. Ayan ulitin natin. Tingnan nyo Ayun, tinalsik yung bula na pero dapat pag walang problema yung diaphragm, yan ganyan, mayroon ng gas yan. Dapat yan hindi tuloy-tuloy yung bula, ay yung paglobo. Isang beses lang yon. Ayan, kita nyo guys, may laman yan ayan may gas na yan dyan. So pag buo yung diaphragm, ganyan siya, titigil na yung paglabas ng hangin. Isang beses lang yung pagbukas natin. Yan. Pero dito sa ilalim, ulitin ko, malakas ang singaw nyan. Ayan guys kita nyo dito. Pag doon ulitin ko, pag doon sa loob, gasket. Pero pag dito, sira na yung regulator natin. Ayan Ayan. Mura lang ang regulator guys. Pag ganyan ang sira, palit na. Okay? Papakita ko naman sa inyo ngayon kung saan ang problema niyan. So, pupunasan natin guys para matanggal natin ng maayos. Madulas kasi. Papakita ko naman sa inyo ngayon kung saan nagka-diferensya. Tanggalin natin. Ayan. So kung mapapansin nyo, maganda pa yung gasket nya. So imposibleng magkaroon dito ng singaw. So dito ang singaw. So papakita ko naman sa inyo kung bakit sumisingaw. Ito yung guys. Kuha tayo ng pampihit. So ayun guys, dito ay sa labas para maliwanag. Ito guys, kung mapapansin nyo, itong pitan, yung pinakang wheel, nasa loob. So ibig sabihin,
pinasok yan dyan bago linagyan ito. So pag tinignan natin to, pag pinihit natin to, sigurado maluwag to. Pag tinanggal natin to, makikita natin na ito kasi bakal, ito zinc o alloy, nakatornilyo lang yan dyan guys. Ayan, makikita natin ha. Ayan. Ayan. Dito, angkos ng pagsingaw to. Yan, naka-thread kasi yan dyan. Di ba ganyan? Yan. Yan, naka-thread yan dyan. Ngayon, yung dating sealant na ginamit dito ay natunaw na katagalan. Yan guys. Ang remedyo nito ay kung emergency gabi na, nagluluto kayo, wala nang mabilan, may remedyo pa naman to, pero hindi ko ini-encourage ha. Just for ano lang, for demo lang. Pwede natin lagyan ng teflon tape to. Pwede natin gamitan ng teflon tape para wala nang singaw. So papakita ko pa rin sa inyo kahit na hindi na dapat gawin yung ganong paraan, kundi magpalit talaga. Pero kung halimbawa emergency, wala nang mabilan, ito gagawin natin. Kuha tayo ng teflon tape. So ito na guys ang teflon tape na gamitin natin. Yan. So ang paglagay ng teflon tape naman, pag ganon, clockwise. Yan. Ito umpisa, tapos ganyan, clockwise yan, clockwise. Yan, pakanan. Ito ang dahilan kung bakit sumisingaw. Yan. Yan, tama na yun. Huwag masyadong makapal. Kasi pag masyadong makapal at pag nahirapan dito pumasok yan at pinersa natin, sink lang to, malambot na alloy lang to, tatalunin niya ng bakal, maaaring masira, malustred to. Huwag natin kalilimutan, ito muna ikakabit natin, ipasok muna natin to rito. Yan. Ganyan. Saka natin isisentro yung thread. Kailangan sentro guys ha, kailangan sentro. Huwag niyo ipilit pag alanganin. Makikita niyo naman kung tagilid eh. Yan ganyan oh, medyo tagilid siya, so huwag natin ipilit. Kasi pag pinersa natin yan, inikot natin ng tagilid yan, ayun, malambot. So ibig sabihin, okay na siya. Yan. Kung may vice grip kayo, mas maganda. Yan oh. Ginamit ko long nose kasi patalas to. Kaya niya pigilan yan. Tapos, ang ginagawa ko dyan ay ganyan. Yan. Kailangan mahigpit. Yan. Yan. Okay na yan guys. Yan. Balik natin ito yung gasket na regulator. Tetestingin natin guys. Pakita ko sa inyo na wala na singaw yan. Yan. Ito. So, babalik natin guys. Kung kanina bumubula rito pagbukas natin ng balbula, tingnan natin ngayon guys kung may bula pa. Ito guys yung paghigpit nito ha. Kamay lang ang pinanghihigpit dyan. Kaya ang tawag nito ay hand wheel. Parang ganito. Yan. Hand wheel lang. Huwag nyong pupukpukin. Kasi may gasket naman, ay may ano naman yan eh. May gasket naman yan. Kailangan lumapat dyan yung, pag nahigpitan, lumapat na yung gasket doon sa loob ng balbula. Wala na singaw yan. So ayun guys. So ganun pa rin gagawin natin. Tagilid natin ng konti para makita nyo yung kung may lalabas na gas. Buksan ko lang yung ilaw guys. Para, so ayan, medyo maliwanag na. Madilim pa rin pero pwede na. Yan. So ganun pa rin. Unahin nyo, lagyan muna ng bula dito. Wag nyo muna tatakpan to. Mamaya na. Pasigurado lang na malagyan ng bula yung yung labas na to. Labas ng pitan. Yan. So maraming bula para kitang kita. Yan. Kahit doon hindi na kasi na-testing na natin, walang singaw yan. Tsaka pag ganong maganda yung gasket,
hindi sisingaw yun basta ganong klase. So kung mapapansin nyo, lagyan din natin dito. Ayan. O kanina ang pag-testing ko kanina, doon nakatutok yung camera. Dito naman tayo sa kabila. Kasi magkabila kanina, grabe lakas. So ayan, tatakpan ko na guys. Tatakpan ko na. Buksan ko na. Ayan, pumalo na yung gauge. Ibig sabihin may gas na dyan. So ayan, wala nang lumulubo rito sa, kita ba? Ayan o, wala na lumulubo rito. Ayan. Ayan, sa kabila. Wala rin guys, o ayan o. Wala nang lumulubo. Ulitin ko guys hindi ko ini-encourage na gawin nyo to pang matagalan, pang emergency lang na remedyo para matuloy yung pagluluto nyo. Mura lang naman ang regulator guys, kumpara sa problema kung sakaling magkasingaw. Pero kung tingin nyo komportable kayo sa ginawa nyo at tingin nyo wala na singaw, hindi na sisingaw, nasa inyo po yun. Pero hindi ko po ini-encourage, ulitin ko. Tapos dito, wag nyo itong gagalawin guys. Bubuksan ko lang para pakita ko sa inyo na itong takip na to ay hindi na yan nakikialaman, nakaset na yan at tamang labas ng gas, kasi ito regulated na to. Pag ginalaw mo ninyo yung ilalim, mapapansin nyo yan, ito natatanggal kasi to. Yung iba, pag may problema yung regulator, pinakikialaman nila to. Yan, itong adjustment na yan, factory setting, nakaset na yan sa tamang labas ng gas. Regulated na pag naset na ng factory to, ng gumawa nito, ay tama lang yung labas dito, sakto lang. Hindi ko na ano yung tamang terms na ginagamit nila dyan. Ayan. So wag nyo pakikialaman to kung may problema yung regulator nyo. Kung mahina ang apoy o malakas ang apoy, tumawag kayo ng technician. Kasi yung iba kasi pag mahina ang apoy, kakalikutin to. Pag mahina yung apoy ng kalan nila, walang kinalaman to yung regulator na to kung mahina yung kalan nyo. Maaring barado, kailangan paservisan na sa technician o pa-repair nyo. Ganun po. Ulitin ko, ito ay nakaset na yan, hindi dapat pinakikialaman niya. Kasi marami ako na sa mga customer, dadalhin dito, papacheck, pero tanggal na to, tapos nakalubog na yan. Yung iba nakalubog ng todo, kung ano pinagagawa, pinipihit. Hindi na dapat pinakikialaman yon dahil nakaset na yan sa factory. Kaya lang ito may takip kasi siyempre sinasalang nila sa aparatos yan, tapos sa kanila pipitin hanggang makuha nila yung tamang labas ng gas dito na regulated na yung labas. Kasi pag wala tong regulator, malakas ang labas ng gas dyan, hindi kakayanin ng kalan natin. So ito, kaya tinawag na regulator kasi regulated na yung labas ng LPG para sa household, yung mga low pressure na kalan. Ang mga high pressure na regulator, iba rin ang setting nun. Kung malakas, kung ang lakas nito ay ganyan lang, yung high pressure mas malakas. Siyempre high pressure nga eh. So kanya-kanya silang setting, hindi na pinakikialaman to. Okay, lalo yung mga pambahay. Okay, so tatakpan ko na to. Pinakita ko lang sa inyo na hindi dapat ginagalaw yan. So ayun po, maikling paliwanag lang para dun sa mga may singaw na regulator. Pag naamoy nyo yung regulator na amoy gas, amoy LPG, mag-check kayo. Ito ang unang-unang chine-check. Papunta dun sa mga hose clamp, papunta dun sa pinakang hose natin, papunta sa kalan. May mga video tutorial na ako, pinaliwanag ko dun kung ano yung mga dapat chine-check. Tingnan nyo nila sa aking YouTube, Matsuki TV, para makita nyo dun kung paano ang tamang pag-check ng mga leak. Pero dito tayo nakapokus ngayon sa regulator kasi madalas masira to at nagrereklamo minsan yung customer sa mga kinukunan nilang gas na mabilis daw maubos yung kanilang gas. Dati 2 buwan, kalahati, minsan daw 3 linggo lang ubos na. So minsan kasi hindi nila napapansin to na may singaw pala rito. Dito, kagaya nung pinakita ko sa inyo. Okay guys, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, sa pakikinig sa aking maikling tutorial para dito sa regulator. At God bless po sa ating lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel,
Please like, share and subscribe, at pakihit na rin yung notification bell sa taas para updated kayo lagi sa mga susunod ko pa mga upload dito sa mga ganitong tutorial sa tamang pag-handle ng LPG natin sa bahay. Okay? Maraming salamat. God bless po. Matsuki TV. Bye bye.